Hi everyone! Mahilig din ba kayo magluto ng merienda kagaya ko? Pwes, kung oo, nasa tamang video ka dahil ngayon ay magluluto tayo ng merienda na kamote Q. Meron nga lang ako ditong 4 na kamote. Hindi naman siya ganun kaliit, siguro mga medium size lang to. Nahugasan ko na pala yan dyan sa lagay na yan, kaya naman babalatan na natin gamit ang peeler. Matagal na pala tong video na to before pa magbagyo. Matagal lang talaga siya na stuck sa cellphone ko at ayan, tingnan nyo, ang ganda pa ng panahon dito. Sobrang init pa kasi hindi pa nga dyan pumapasok yung bagyo. Ang ganda nga din pala nitong nabili kong kamote kasi maganda yung kulay niya, color purple. Kasi 'di ba, merong color yellow nito tapos color white. Pero pare-pareho lang naman ata sila ng lasa. Nabili ko nga lang yan dun sa baba, dun sa bilihan ng ulam. Hindi ko nga sure kung mura ba o mahal ba yung pagkakabili ko nitong kamote na to. Hindi ko kasi alam yung totoong price niya na mura. Pero ginuo ko na kasi nagki-crave tayo ngayon sa kamote Q. At para na din meron na merienda. Kesa naman yung bibili ka pa, edi magluto ka na lang. Mas makakamura ka na, madami pang makakakain at higit sa lahat, make sure mo na malinis yung pagkakagawa mo. Pero okay lang naman pala kung bibili kayo para makahelp na din tayo sa mga small businesses. At ayan na, after pala mabalatan, syempre ay hihiwain naman natin ito sa pabilog. Ako nga lang pala yung nagbi-video dyan at si Dave yung gumagawa. Medyo matigas din kasi tong kamote, kaya siya na daw. Tingnan nyo guys, ang ganda talaga ng color ng kamote na nabili natin. Para sa akin na, parang mas masarap yung pagkain kapag color violet. Lalo na dun sa mga kakanin, parang pag violet siya, masarap siya. Mandami din pala pwedeng luto na merienda dito sa kamote. Pero kamote Q nga talaga yung ginawa namin kasi yung madalas namin binibili. Pero ang pinakasimpleng way ng pagluluto nito ay yung ilalaga nyo lang siya. Okay din yun na, healthy kasi hindi na kayo magagamit ng oil. Tapos, less sugar pa kasi hindi nyo lalagyan ng asukal. Pero ako, kapag kumakain ako ng nilagang kamote, sinasawsaw ko pa siya sa asukal kasi natatabangan ako. Pati yung sa saging na nilalaga lang, sinasawsaw ko pa yun sa asukal para maging matamis. No wonder kaya tumataba ako. Mahilig ako sa mga sweets. Sweet tooth kasi ako, kaya ayun. So, balik na tayo dito guys. Gagayitin lang natin yan lahat ng pabilog. At pagtatapos naman, naisipan ko naman na kumain ng pipino. Ewan ko kung bakit ko na to naging favorite. Dati naman hindi ko to gusto. Nung nalaman ko kasi na napaka-healthy pala nito at madaming benefits, parang naging favorite ko na siya. Pero ayoko nung nilalagyan ng suka, mas gusto ko siya na may asin lang. Parang kadiri kasi kapag nasa suka, pero kapag asin parang fresh lang yung lasa niya. At after naman pala ng lahat-lahat, nagpainit lang ako ng mantika dyan sa pan. At nung mainit na nga, isa-isa ko na din nilagay itong mga kamote. Dalawang batch pala yung pagluluto ko or dalawang salangan. Hindi kasi kaya na isahan lang na luto baka hindi maluto yung iba tapos yung iba luto. Kamote Q nga ay isa din sa mga original na merienda nating mga Pilipino. Magkakapamilya lang yan sila ng mga turon. Pero sa panahon nga ngayon, dahil maimbento yung mga tao, madami nang nagagawa iba't ibang recipe gamit lang ang kamote. Kaya mas nagiging masarap at mas nagiging special yung luto nito. Dati nga, natry ko na gawin sa kamote yung kamote delight. Pinaganda lang yung pangalan pero kamote pa din yun. Pinalambot lang yung kamote tapos ay minash. Tapos ay hinaluan ng mga pampasarap katulad ng condensed nestle cream, ganon. Ayun na guys, balik tayo sa niluluto. Pinabaliktad ko din pala yan para maluto equally. Tapos ay maya-maya pa naglagay na din ako ng brown sugar. 2 kutsara nga lang yung nilagay ko dyan para hindi naman sobra-sobra. Tapos ay nilaksan ko yung apoy para matunaw yung mga asukal. Tapos nung natunaw, hininaan ko ulit yung apoy. Tapos pinakot ko na sa kamote yung mga asukal na tunaw. Kaya dyan sa nakikita nyo, hinalo-halo ko lang siya para nga makot yung asukal. Yung purpose nga na konti lang yung nilagay kong asukal kasi hindi naman dyan lahat makukot. Tapos masusunog na. Tapos sa susunod na luto, sunog na yung makakapit sa kamote. Sana nagigets niyo yung sinasabi ko. Madali lang tumaluto kaya ayan, isa-isa na namin yan hahanguin. At ayan, piprituhin na din namin yung second batch. Kaya talaga magandang gawin tong merienda kasi madali lang siya lutuin in case na nag-crave kayo or nagutom kayo at naisipan nyo gumawa ng merienda, napakadali lang nito. Actually, parang lahat naman ng mga merienda ay madali lang gawin para sa akin. Dati nga talaga nung bata pa ako, natatandaan ko may naglilibot-libot dito bahay-bahay ng mga merienda. Tapos mga mura pa, tagpa 5 pesos lang. Pero ewan ko ngayon parang meron pa naman. Pero kadalasan nakikita ko naka-display na lang sa mga pwesto nila. At ayan na guys, isa-isa ko nang hinango kasi luto na. Hindi din kasi ito masarap kapag na-overcook kasi matigas na. At ayan, may nakita kaming tirang gabi na dapat sa sinigang tapos tinry naming prituhin din. Si Dave pala yung nakaisip niyan. Tapos ay kinote din namin siya sa melted sugar. At in fairness guys, masarap naman siya. Lasa din siyang kamote or patatas pero matabang. Tsaka pala yung color niya, ganyan na yan. Nagmiging brown lang yan kapag kinote na sa sugar. Pero okay naman yung lasa niya, masarap. Malambot siya sa loob. At maya-maya pa nga lang nung naluto na, nagmerienda na din kami lahat. Kaya naman kung nauubusan kayong idea para sa merienda, gawin nyo din to. Kasi napakadali at napakasarap pa. Hanggang dito na lang muna. Yun lang, kung nakaabot ka dito sa last part, thank you so much for watching. See you on my next mini vlog.